Kisses Habson, Rich Balita from the Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang PROMD ngayong araw ng Lunes, February 23, 2026. Sa ating headlines, legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte handa na para sa confirmation of charges hearing kaugnay ng kasong crimes against humanity ngayong araw. Balitang PROMD. VP Sara Duterte may inalok ng maging running mate sa 2028 presidential elections. Balitang PROMD. All Senator Caucus isasagawa para talakayin ang pakikipagdialogo sa China at patuloy na pagliban ni Senador Bato de la Rosa. Balitang PROMD. Malacanang itinanggi ang insidente ng harassment sa NLEX na kinasangkutan umano ng presidential son. Balitang PROMD. 3 na paulat na nawawala sa pagguho ng bundok ng basura sa Rodriguez, Rizal. Balitang PROMD. Pang-siyam na sunod na linggo ng taas presyo sa petrolyo. Namumurong ipatupad bukas. Balitang PROMD. Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod Kisses Habson para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Kasado na ngayong araw ang confirmation of charges hearing kaugnay ng kasong crimes against humanity na kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Magsisimula ang pagbasa ng sakdal alas 10 ng umaga sa The Hague, Netherlands. Alas 5 naman ng hapon dito sa Pilipinas o sa Maynila. Susundan ito ng opening statement ng prosekusyon, gayon din ang panig ng mga biktima at ang depensa. Bagamat hindi dadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa hearing, kakatawanin naman siya ng legal team na sa pangunguna po ni Nicholas Kaufman. Dadalo rin sa pagdinig ang kanyang Filipino legal team na pangungunahan ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Balitang PROMD. Samantala, bawal muna ang dalaw kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kahit na mga miyembro ng kanyang pamilya habang isinasagawa ang confirmation of charges hearing sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands hanggang sa February 27. Sa inilabas na statement ng kampo ni dating Pangulong Duterte, nabatid na walang aprobadong in-person family visit sa panahon ng pagdinig ngunit pinapayagan ng komunikasyon sa pamamagitan ng telepono. Dadalo naman ang kanyang Filipino legal team sa mga pagdinig mula February 23 o ngayong araw, February 24, 26 at 27 upang tiyakin na maayos siyang maire-represent sa korte. Kabilang sa mga inaasahang haharap sa pagdinig, sina dating Executive Secretary Salvador Medialdea, dating LTFRB Chairman Martin Delgara III, dating Labor Secretary Silvestre Bello III, dating BIR Chief Cesar Dulay, dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, at dating PAGCOR COO Alfredo Lim Jr. Nagpasalamat naman ang pamilya sa legal team para sa kanilang dedikasyon sa gitna ng critical phase ng kaso. Si dating Pangulong Duterte ay nahaharap sa kasong crimes against humanity kaugnay ng pagkamatay ng libo-libong katao sa kampanya kontra droga noong kanyang administrasyon. Balitang PROMD. Samantala, dumako muna tayo mga balita mula sa probinsya
Unahin natin ang Pangasinan. Standby Freddy, Chinese Ambassador to the Philippines. Dumalaw daw po dyan sa bayan ng Mangaldan. Alamin natin ang detalye ng balitang yan. Ibalita mo RH38, Freddy Fajardo. Pinangunahan ni dating Presidential Advisor for Northern Luzon Attorney Raul Lambino at may bahay niyang si dating Mangaldan Mayor Marilyn Lambino ang pagsalubong kay China Ambassador to the Philippines Ching Kuan at mga opisyal ng Filipino-Chinese businessman mula sa iba't ibang lugar ng Pangasinan. Kasama ring sumalubong sa Chinese Ambassador ang mag-asawang sila Pangasinan Vice Governor Mike Lambino at Attorney Melanie Lambino. Nagpahayag ng kagalakan si Ambassador Kuan dahil sa naramdaman niya ang mainit na pagtanggap sa kanya ng mga taga-Mangaldan, lalo na ang nag-welcome sa kanya sa residensya ng pamilya Lambino. Pagkatapos man ng halian ay inilibot din ang Chinese official sa cattle farm nila Atty. Lambino sa Barangay Bunlag kung saan ay magkakaroon ng agri-technology exchange ang Pilipinas at China sa hinaharap. Si Atty. Lambino kasalukuyang chairman ng Association of the Philippines China. Si Ambassador Kuan ay dumalo sa pagdiriwang sa Spring Festival sa Baguio City noong Biyernes bago nagtungo sa bayan ng Mangaldan. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH30 tag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, sa oras na alas 3:13 ng umaga, may running mate na si Vice President Sara Duterte sa kanyang pagtakbo sa 2028 presidential elections. Ayon kay VP Sara, noon pang nakaraang taon ay may na-recruit na siya nakatandem, ngunit tumanggi muna siyang pangalanan ng naturang individual upang maprotektahan. Sabi ni VP Sara, magiging papel ng kanyang inalok na maging vice-presidente na papanagutin ng mga gumagawa ng mali sa ating bayan, habang siya naman bilang presidente ay tututok sa trabaho ng isang pinuno ng bansa. Samantala, inamin naman ni VP Sara na hindi niya nasabi sa kanyang ama ang planong kandidatura at tanging ang kanyang asawa, mga anak at ang ina na si Elizabeth Zimmerman, gayon din ang isang staff, ang nakakaalam lamang ng kanyang hangarin na tumakbo sa mas mataas na posisyon. Dagdag nito, ipinaabot na lamang niya ang impormasyon sa kanyang ama sa tulong ng kanyang mga abogado. Balitang Prompty. Samantala, standby Danny Kumilang. Aminado naman si Naga City Mayor Leni Robredo na gumaan ang kanyang loob sa naging pagkikita nila ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagbisita nito sa lungsod ng Naga noong Sabado. Sa panayam ng media, sinabi ni Robredo na tila wala ng bakas ng alitan kahit pa 2 beses silang naging magkatunggali sa politika. Anya, natawa na lamang siya nang sabihin ni Pangulong Marcos na nakasuot ito ng pink na medyas na kulay politika nang tumakbo si Robredo noong 2022 elections. Iginit din ni Robredo na trabaho lang ang sadya ng Pangulo at wala pa silang napapag-usapan na kaugnay ng 2028 elections. Balitang Prompty. Pinasalamatan naman ni Naga City Mayor Leni Robredo si Pangulong Bongbong Marcos sa release ng pondo na nagkakahalaga ng 500 million pesos para sa Special Allotment Release Order o SARO. Ang pasasalamat ng dating pangalawang Pangulo ay nangyari isang araw matapos na dumalaw si Pangulong Marcos sa Naga City. Ang pondo ay gagamitin para sa renovation ng Jesse Robredo Coliseum, isang complex sa Naga City na pinangalan sa kanyang yumaong asawa na si dating Secretary Jesse Robredo. Sabi ni Mayor Robredo, ngayong napondohan na ang Coliseum, maayos na ang mayaayos na ang mga importanteng facilities gaya ng Metro Naga Sports Complex at Naga City Civic Center.
Gaya ni Pangulong Marcos, sinabi din ni Mayor Robredo na hindi nila napapag-usapan pa ng Pangulo ang tungkol sa politika. Balitang Prompty. Samantala, puntahan muna natin balita sa Central Luzon. Lalaking sinilbihan ng search warrant sa Pilar, Bataan na kumpiskahan daw po ng baril at droga. Ibalita mo yan o Rich 37, Danny Kumilang. Sa 48 anyos na lalaki ang inaresto matapos silbihan ito ng search warrant sa kanyang tahanan sa Sitio Maisam, Barangay Santa Rosa, Pilar, Bataan, kung saan nakumpiska ang hinihinalang illegal na droga at baril. Kinilala ang suspects alias na Joey Mason. Sa isinagawang paghahalughog, nasamsam ang 5 pakete ng hininalang shabu na may kabuuan timbang na 6.02 gramo at tinatayang may halagang 40,936 pesos. Na-recover din ang isang caliber 38 revolver na walang serial number at 4 na bala. Ang operasyon ay pinangunahan ng Pilar Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Major Larry Valencia, katuwang ang 2nd Provincial Mobile Force Company at ang Provincial Police Drug Enforcement Unit. Ayon sa pulisya, ang suspect ay dati nang nasangkot at nakulong sa mga kasong may kaugnayan sa illegal na droga. Ang search warrant ay inisyu ni Pilger Noel Enovejas, Executive Judge ng Regional Trial Court, Balanga City, na may petsang Pebrero 21, 2026. Nakatakdang sumailalim sa inquest proceeding sa Provincial Prosecutor Office sa Balanga City ang suspect ngayong Lunes. Naharap ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at Republic Act 10591 kaugnay ng illegal na pag-iingat ng baril. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat, Danny. Standby lang Jocelyn Maque mula dyan sa Western Visayas. Magpupulong naman ngayong araw ang lahat ng senador sa isang caucus upang maglatag ng mga patakaran sa posibleng pakikipagdialogo sa Chinese Embassy kaugnay ng isyu ng West Philippine Sea. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson, layunin ng Senado na makabuo ng iisang posisyon kung paano makikipag-ugnayan sa Beijing nang hindi nakukompromiso ang pambansang interes. Tatalakayin din sa pulong ang patuloy na pagliban ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa mga sesyon ng Senado. Sabi ni Lacson, iminungkahi ni Majority Leader Juan Miguel Zubiri ang caucus na ito upang talakayin hindi lamang ang usaping panglabas kundi pati ng mahahalagang panukala sa ilalim po ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Balitang Prompty. Samantala, mariin naman na pinabulaanan ng Malacanang ang kumakalat na impormasyon sa umano'y road harassment na kinasangkutan umano ng isang presidential son sa North Luzon Expressway o NLEX. Mensahe ni Presidential Communications Secretary Dave Gomez, hindi totoo ang impormasyon at walang nangyaring ganoong insidente na iniuugnay sa anak ng Pangulong Rodrigo Duterte o ni Pangulong Bongbong Marcos rather o ni PBBM. Muli po nilinaw po ng Presidential Communications Secretary Dave Gomez na hindi totoo ang impormasyon at walang nangyaring ganong insidente sa NLEX na inuugnay po sa anak ni dating o ni President Bongbong Marcos o PBBM. Batay po sa kumakalat na impormasyon sa ulat ng nakikita po sa social media, alas 7 ng gabi noong Sabado nang harangin umano ng 3 sasakyan ang sasakyan naman ng presidential son. Halos 15 lalaki umano ang sakay ng napaulat na mga sasakyan na nakarehistro umano sa munisipalidad ng Bulacan. At sinasabi pang bumaba at kinumpronta ang anak ni PBBM. Ang umano'y harassment na halos umuko pa sa 3 lanes ng expressway ay sinasabing nangyari makaraang unahan ng sasakyan ng presidential son ang Bulacan registered vehicles. Sa kabila ng paglilinaw na ito, wala pa namang pahayag na inilalabas ang otoridad sa naturang pangyayari.
Alas 3:21 na po ng umaga. Balikan natin mga report mula sa probinsya. Standby Jocelyn Make. Diyan po sa Western Visayas, 14 na milyong pisong halaga po ng suspected shabu na recover sa drug buy bust operation sa Balasan, Iloilo. Go ahead, ibalita mo yan Jocelyn Make ng Action Radio Iloilo. May bigat na 2 kilo ang suspected shabu na na-recover sa 4 na mga arestado sa drug buy bust operation sa Barangay Maya, Balasan. Kasama sa mga nadakip si Bimboy Tumalon Fajardo, 46 anyos, residente ng Barangay Gugo Estancia na tinuturing na Regional Target Priority List at High Value Individual. Naaresto rin at nahaharap sa kaso ang 3 pa niyang kasamahan na pawang residente na nasabing bayan. Maliban sa mga na-recover na sachet na suspected shabu na nagkakalaga ng 14 million pesos, nakumpiska rin ng Provincial Drug Enforcement Unit ang isang 38 caliber revolver. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Thank you, Jo. Samantala, standby lang Rex sa Negros Island Region. Fake news din ang kumakalat na meme sa social media kaugnay na naging pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla kaugnay po ng flood control. Sa statement ni Remulla na ipinost sa DILG FB page, pinabulaanan nito na may binanggit siya na mag-move on na ang mga Pilipino sa issue ng flood control dahil papasok na rin ang summer. Babala ng kalihim, mananagot ang sinuman na nasa likod ng pagpapakalat ng maling impormasyon. Pinaalalahanan din nito ang publiko na maging maingat at mapanuri sa mga nababasang impormasyon sa social media at tiyaking nagmula ito sa mapagkakatiwalaang source bago maniwala at i-share. Balitang Prompty. Alas 3:23 na po ng umaga. Bilyong-bilyong dolyar ang ambag ng mga overseas Filipino workers o OFW sa ekonomiya ng ating bansa. Kaya naman dapat lamang na mabigyan sila ng sapat na tulong mula sa gobyerno. Ito po ang dahilan ng paghahain ni Senator Erwin Tulfo sa Senate Bill 1696 OFW Pre-Employment Loan Assistance Act na magbibigay ng interest-free loan ng hanggang 100,000 pesos para sa mga OFW na may valid contract. Layunin nito na matulungan ang mga aplikante sa pagbabayad ng placement fees, medical exam, training, passport, visa at airfare. Ayon kay Tulfo, na siya ring chairman ng Committee on Foreign Relations, marami sa mga OFW ang napipilitang umutang sa mga loan sharks para lamang makaalis ng ating bansa. Sa ilalim po ng panukala, walang interes ang loan sa unang taon na kailangang may kapamilyang co-borrower. Ang first-time OFW ay bibigyan po ng libreng financial literacy training at maaaring magbayad sa loob ng 18 buwan. Kapag naisa batas, pamamahalaan ang programa ng Department of Migrant Workers at ng OWA. Sa bagay ho, ito'y totoo no? Ako, base ho dun sa naging experience ng isa sa aking mga kapatid nung siya ay sumampa sa barko noon. Talaga hong kakailanganin ng malaking pera. Siyempre, pati ho naman na yung iyong pocket money habang hindi ka pa sumasahod. Poproblemahin mo yun sa unang taon o unang buwan ng iyong panunungkulan sa labas ng bansa. Kung wala kang, kumbaga walang laman ng iyong bulsa, mapipilitan ka talagang umutang. O kaya, katulad nung sa amin, nagsangla muna kami. Diba? Nang dapat at maaaring maisangla. At yun naman kumbaga uunti-untiin mong bayaran sa pamamagitan din ng mga unang buwan ng sahod ng iyong kaanak. Kaya yung mga ganyan ho, maganda ho yung panukala na magkaroon po ng interest-free. Yung kahit papaano sa unang taon o sa unang isa at kalahating isang taon at kalahati pa
at kalahati pang taon ng iyong panunungkulan sa ibang bansa, at least yung hiniram mo lang na pera ang iyong babayaran at wala nang kasamang interest pa na nakakapagpadagdag sa pasanin ng mga naiwan mong pamilya, lalo na kung ikaw ay yung iyong asawa o kaya yung iyong mga magulang, para lamang po may maganda kang kinabukasan sa labas ng bansa sa pamamagitan ng pagtatrabaho bilang overseas worker. Balitang Promdi. Alas 3:27 ng umaga, hindi bentong ang ibig sabihin. Di ba, kapag ka una kang umalis ng bansa para magtrabaho, kahit pa sabihin na sagot halimbawa ng employer mo ang iyong airfare, syempre yung gastusin mo doon, yung pang-araw-araw na pagkain, kung may kakailanganin ka, lalo na sa ibang bansa mayroong taglamig, o yung susuotin mo, yung bibit-bitin mo, halimbawang foreign talaga, o kumbaga ay hindi ka sanay doon sa mga pagkain, pati doon ultimo yung delata na ilalagay mo sa iyong maleta para makapagtipid ka habang ikaw ay naghihintay ng sahod sa mga unang buwan mo. Syempre yun ay kinakailangang ihanda kapag ka ikaw ay umalis para magtrabaho sa ibang bansa sa mga unang taon o unang buwan. Alas 3:28 na po ng umaga. Balikan natin ang mga balita mula sa probinsya. Mula naman sa Negros Island Region, tiyuhin patay matapos na pagbabarili ng sariling pamangkin diyan po sa Binalbagan, Negros Occidental. Ibalita mo yan, Rex Cantong, mula po dyan sa Negros Island Region. Patay ang tiyuhin matapos barilin ng kanyang pamangkin sa Barangay Marina, bayan ng Binalbagan, Negros Occidental. Ang biktima kinilala na si alias Bini, 47 anyos, habang ang suspect na pamangkin kinilala na si alias Raymond, pawang mga residente ng Barangay Inulingan, bayan ng Moises Padilla, Negros Occidental. Ayon kay Police Captain Julan Vinson, hepe ng Binalbagan PNP, nagkasagutan ng biktima at ang suspect na humantong sa pamamarel na ikinasawi ng biktima. Na-recover ang isang kalibre 38 na revolver na ginamit ng pamangkin sa pamamarel sa biktima. Sa ngayon, ang suspect na sa custodial facility ng Binalbagan PNP at maharap sa kaso. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Samantala, ihanda na po ang mga bulsa ng mga motorista. Asahan po ang panibagong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo na posibleng ipatupad bukas. Ayon po sa Oil Industry Sources, posibleng tumaas ng 40 centavos hanggang 60 centavos ang kada litro ng gasolina. Maglalaro naman sa piso hanggang 1 peso and 20 centavos ang dagdag presyo sa diesel, gayon din sa kerosina. Mula Enero, hindi na muling nag-rollback ang presyo po ng diesel at kerosina. At ito na po ang pangsyama na sunod na linggo ng oil price hike. Ayun pong araw, malalaman ang final oil price adjustment na ipatutupad naman sa araw ng Martes o bukas. Balitang Promdi. 3 katao naman ang nawawala sa nangyaring pagguho ng bundok ng basura sa sanitary landfill sa Barangay San Isidro, Rodriguez, Rizal. Ayon kay Lieutenant Colonel Wilhelmina Saldivar, Rizal Provincial Deputy Chief for Operations, nangyari po ang insidente alas 4 ng hapon noon pang Biyernes. Ngunit naiulat lamang sa kanilang insidente kahapon sa pamamagitan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Batay sa impormasyon, nangyari ang pagguho sa tipping area ng Rodriguez Municipal Landfill sa Sitio Pintura. Kaugnay nito'y nagutos na ng investigasyon ng Department of Environment and Natural Resources o DENR upang alamin ang sanhi po ng pagguho at tiyakin ang lawak ng pinsala.
Nagpadala na rin ng mga tauhan sa lugar upang magsagawa ng assessment at beripikahin ang ulat na mayroon umanong nawawala. Balitang Promdi. Alas 3:31 na po ng umaga, puntahan naman natin balita sa Northern Samar. Standby muna kay Jane. Dito muna tayo kay Jimmy Angay-Angay mula dyan sa Eastern Visayas. Blood bank daw ho dyan sa may Tacloban. Kinakapos ng dugo. Abay tawagan natin ng Philippine Red Cross para makadagdag at makatulong ho dyan sa blood bank ng Tacloban. Ibalita mo yan RH32, Jimmy Angay-Angay. Kinukulang ng dugo ang mga blood bank sa syudad ng Tacloban at buong Eastern Visayas. Ito ang sinabi ni DOH Regional Blood Donation Program Coordinator Eileen Villarosa. Ayon kay Villarosa, kailangan kada buwan magsasagawa ng bloodletting activities sapagkat ang lifespan ng dugo ay hanggang 1 buwan lang. Ang ibang mga local government units sa Eastern Visayas hindi pa nakakuha ng 1% ng populasyon sa kanilang lugar na nakakapag-donate ng dugo. Kaya para hindi magkulang ng dugo, ang voluntary donation ay kailangan maging active ang mga LGUs na tumulong sa bloodletting activities ng DOH at Philippine Red Cross. Masusolusyonan ang kakulangan ng dugo sa mga blood bank sa ospital kung madami ang mga magdodonate sa pamamagitan nito, madudugtungan pa ang buhay ng mga pasyente sa ospital at ang magdodonate naman, magiging maganda pa ang circulation ng dugo. Wala dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Naalala ko noon sa Philippine Red Cross naman kapag ka ikaw ay nag-donate ng dugo, bukod sa insurance, magkakaroon ka ng pagkakataon na maging kumbaga ay makadiskwento kaya makalibre sakaling ikaw naman ang mga ilangan ng dugo. Bukod pa syempre sa ang pagdodonate po ng dugo ay talaga namang makatutulong po sa inyong kalusugan para sa inyong blood, maayos na blood circulation. Balitang Promdi. Alas 3:33 na po ng umaga, aabot naman sa 8 individual ang kumpirmadong nasawi sa Davao Region matapos ang malalakas na ulan na dulot naman ng shear line. Sinabi ni OCD Region 11 Director Ednar Dayanghirang, 4 sa mga biktima ay mula sa Davao de Oro habang 4 na iba pa ang naitala naman sa Davao Oriental. Sa inisyal na investigasyon, lahat ng mga nasawing biktima ay mula sa pagguho ng lupa sa landslide kasunod po ng walang humpay na pagbuhos ng ulan sa rehiyon. Balitang Promdi. Alas 3:34, umakyat naman sa 65 ang bilang ng mga nasawi sa paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 sa karagatan ng Basilan. Yan ay makarang ma-recover ng technical divers ng Philippine Coast Guard ang karagdagang na panglabi sa nagpapatuloy na underwater operation. Batay sa consolidated data mula sa PNP SOCO, CDRRMO at Coast Guard, District Southwestern Mindanao, nananatili sa 273 ang bilang ng mga survivors sa trahedya. 14 naman ang patuloy pang hinahanap pa. Patuloy pa rin ang paggulong ng investigasyon kaugnay ng sanhi ng trahedya. Balitang Promdi. Samantala sa Northern Samar, standby Jane, wanted sa panggagahasa daw po, wanted sa kasong rape sa bayan ng Silvino Lobos sa Northern Samar na higit 1 dekadang nagtago. Nahuli na ng otoridad. Ibalita mo yan, Jane Galit Bantayan, RH34. Napasakamay na ng otoridad ang isang wanted sa kasong panggagahasa matapos ang 13 taon na pagtatago sa batas sa bayan ng Silvino Lobos. Ayon sa ulat ng PNP, taong 2013 pa nang ibaba ang warrant of arrest laban sa nasabing akusado, ngunit ito ay matagal na nagtago. Nang malaman naman ang operatibang kinaroroonan, agad na nalunsad ng operasyon ng Silvino Lobos Police kasama ang Northern Samar Provincial Intelligence Unit at 2nd Northern Samar Provincial Mobile Force Company na aresto ito sa barangay
Barangay Kabungan, Silvino Lubos. Ang akusado, isang 52 taong gulang residente na naturang bayan. November 6, 2013, inilabas ang warrant of arrest at walang piyansa na inilagak ang korte para sa pansamantalang kalayaan. Matapos ipaalam ang makarapatan sa ilalim ng Miranda Doctrine, dinala ito sa Silvino Lubos Municipal Police Station para sa kukulang dokumentasyon bago ito iharap sa korte na naglabas sa nasabing warrant. Muling binigyan din ng PNP ang mahalagang papel ng komunidad upang maaresto ang mga wanted na nagtatago sa batas. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Alas 3:36 ng umaga. Sibak naman sa puwesto ang isang empleyado ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board matapos na mahuling nag-counterflow o nagmaneho ng salungat sa daloy ng trapiko sa Maynila. Batay sa kumalat na video sa social media, kitang-kita ang paglabag ng naturang empleyado sa mga umiiral na batas trapiko. Ayon kay LTFRB Chair Vigor Mendoza II, hindi ko konsintihin ang ahensyang ganitong mga asal, lalo at nagpapakita ito ng pag-abuso sa batas at naglalagay sa panganib sa ibang motorista at pedestrian. Kasunod dito ay naglabas ng show cause order ang Land Transportation Office o LTO at agad na sinuspindi naman ng 70 araw ang lisensya ng nasabing empleyado. Pinagpapaliwanag din ng naturang empleyado kung bakit hindi siya dapat nasampahan ng kasong reckless driving, driving against traffic at obstruction of traffic. Samantala, sa iba pa nating mga balita, suspindido rin ang lisensya ng isang barangay patrol driver na may red plate matapos na mahuling hindi gumagamit ng signal light sa paglipat-lipat ng linya base sa isa pang kumalat na video. Balitang Prompty. Standby Jun Sotera. Nilinaw naman ng bus company na Philtranco Service Enterprises Incorporated na hindi sila magsasara kundi pansamantala lamang na ititigil ang operasyon. Hindi na idinetalye pa ang sa inalabas na statement kung ano ang rason sa likod ng temporary suspension. Nagsimula po ang ulat na magsara ang naturang kumpanya dahil sa kumalat na internal memo na hanggang March 30 na lamang ang operasyon nito. Ang Philtranco ang pinakamatandang kumpanya ng bus sa Pilipinas kung saan ay bumabiyahe na sa loob ng 112 taon. Hindi kaya kasama ang Philtranco sa mga pinatawan ng parusa ng LTFRB dahil dun sa mga posibleng paglabag dun sa bus terminal. Ito naman kumbaga nagtatanong ho ako. Kasama ba sila? O baka may nalabag sila? Pero ang importante ho yung higit na 100 taon ng serbisyo sabing hindi pa magtatapos at pansamantala lamang ang pagtigil ng kanilang operasyon. Baka meron lamang silang mga itatama sa kanilang operasyon. Balitang Prompty. Alas 3:39 na po ng umaga. Kasi parang parang coincidence na kung kailan naman nagkaroon ng mga ganong memo just sa LTFRB at LTO ay tsaka nag-anunsyo po ng pansamantalang tigil operasyon itong Philtranco. Samantala, balita naman mula sa Davao, timbog sa anti-smuggling operation sa Davao Occidental. Jun Suter ng Aksyon Radyo Davao sa detalye.
Dalawang individual ang naresto sa isnagawang anti-smuggling operation ng kapulisan sa Sitio Dimulis, Barangay Mangili, Jose Abad Santos, Pebrero 21, 2026, pasado las 3:30 ng hapon. Pinangunahan ng matauhan ng Jose Abad Santos Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Captain Billy Owen Burgos, OIC ang operasyon bilang bahagi ng Simultaneous Anti-Criminality Law Enforcement Operation o SACLEO. Kinilala ang mga naresto na sila alias Bon, 33 anyos, driver, at alias Vlad, 35 anyos, laborer, kapwa residente ng Barangay Poblacion Santa Maria, Davao Occidental, na kumpiska mula sa kanila ang 20 rims ng hinihinalang smuggled cigarettes na may brand na New Berlin na tinatayang nagkakalaga ng 7,000, isang 500 bill na ginamit bilang buy-bus money at isang itim na backpack. Sa ngayon, ang mga sospek nasa kustodiya ng Jose Abad Santos Municipal Police Station para sa kakulang dokumentasyon at disposisyon. Ayon sa Davao Occidental Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Sherwin Butil, patuloy ang kanilang kampanya laban sa smuggling at iba pang iligal na aktibidad upang mapanatili ang kaayusan at seguridad sa lalawigan. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat, Jun Soter. Nagbibinata si Jun Soter. Oras po natin, 18 minuto bago umaga. Alas 4 ng umaga, dyan na po nagtatapos ang ating balitaan. Tayo ho idadako na sa pangalawang bahagi ang ating talakayan at ang ating batian. Balitang Prompty. Muli isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok ngayon sa ating programa. Ito nga po ang Balitang Prompty. Ngayon ay February 23, 2026. Ngayon pong araw ng Lunes, marami tayong aantabayanan na. Pero bago ang lahat, nais ko muna na batiin ng isang maligayang kaarawan. Ang ating reporter na si Noche Kakas ng RH27. Happy birthday sa iyo, bye Noche Kakas. At naway, ano pa ba? Mabusog mo kami. At naway, lalo pang humaba ang iyong buhay, umayos ang kalusugan, and more blessings to come. Happy birthday muli! At sa iba pa po nating mga balita, ngayon nga po ay February 23, 2026. Ito ho yung hinihintay nating confirmation of charges hearing sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa The Hague, Netherlands. Bukod sa kanyang legal team doon na pangungunahan po ni Attorney Kaufman, may Filipino legal team din ang Pangulo na dadalo para sa kanya upang matiyak ho ang maayos na pagdinig ho do sa kaso ng dating Pangulo. Yan na nga ho yung una, syempre yung nakasama niya noon at nag-escort sa kanya sa pagpunta doon o sa pagdating doon sa The Hague, Netherlands, si dating ES Salvador Medialdea. Yan po ang mangunguna doon sa Filipino legal team. Antabayanan ho natin yan mamaya, no? At tama ba, alas 4 ng hapon dito sa Pilipinas, mangyayari po ang confirmation of charges. At hanggang ano pa yan? Kumbaga 3 parte yan eh. Hanggang alas 10, posibleng abutin ng hanggang alas 10:30 ng gabi. Samantala, sa mga isyong politika naman, noong nakaripas na Sabado, nagkita na ho sina dating Pangulong dating Vice President Sara Duterte at si Pangulong Bongbong Marcos dyan sa Naga. Ayan ay makaraang pangunahan nga po ni PBBM ang proyekto ho, o programa sa flood control.
o mga programa na may kinalaman po sa pagbaha dyan, pag-iwas sa pagbaha dyan sa may bahagi po ng Bicol, particular sa Naga. Kaya ho sila nagkita ng dating pangalawang Pangulo at ngayon Mayor ng Naga na si Mayor Leni Robredo. Ang inaantabayanan ng lahat ay kung magkakaroon ba ng talakayang may kinalaman sa politika. Pero sabi ho ng Pangulo ay masyado pang maaga. Yan din naman ang binabanggit ni Mayor Leni Robredo. Pero nakasuot ng ng dilaw na medyas ang Pangulo, Kaya natawa ang dating pangalawang Pangulo. Pero ang bottom line friends sila. Friend na sila. Wala na daw siya sabi ni Mayor Leni, wala na daw siyang naramdaman yung alitan noon abay 2 beses nagkatunggali itong dalawang ito Kung maaalala nyo po, noong manalo pong Vice Presidente si Mayor Leni Robredo ng Pilipinas, kung natatandaan nyo yan ay iniakyat pa muli sa COMELEC, iniakyat pa sa pagsasampa ng kasong, nalimutan ko, yung may kinalaman po sa eleksyon disqualification ba yun dahil at pinaulit ang bilangan sa posible daw pong nagkaroon ng dayaan di ba? Kasi natalo noon ng Pangulo. Pero that was then. Kumbaga, history na lang yan. Past na yan at sila ho ay okay na ngayon. At kung matatandaan, sa pangalawang pagkakataon na pagkikita nung nagkatunggali naman sila bilang Pangulo, ang natalo naman ay si VP Leni Robredo at nanalo nga po ang ating kasalukuyang Pangulo, si PBBM o si Pangulong Bongbong Marcos. Sa susunod kaya, matapos ang 2 beses na sila ay magkatunggali, sila na kaya ay magkakampi? Ayan ang ating aantabayanan na taalamin sa mga susunod na taon. Kayo, sa tingin nyo ho ba? Ay magkakasama itong dalawa sa susunod na presidential elections? O kung hindi man sila nga kaya magkakampit, magiging magkaalyado na? Doon naman sa sinasabi ni Vice President Sara Duterte na una nang nag-kumpirma na siya ay tatakbo sa pagkapangulo sa 2028 elections, ang daming mga ipina-partner. Mga espekulasyon na pwede at sinasabing bagay na maging running mate ni Vice President Sara. Nandyan yung lumabas ang pangalan din ni Vice President o dating Vice President Leni Robredo at sinabing magandang magkatandem sina VP Sara Duterte na tatakbo ng presidente habang ang kanyang magiging vice-presidente ang maganda daw ay si Mayor Leni Robredo. Meron naman nagsasabi magandang katandem si Senador Amy Marcos. Yung iba naman sinasabi si Senator Christopher Bongo. Pero ang Senador Robin Hood Padilla nagpahayag handa siyang maging vice-presidente kung yan po'y iuutos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siya daw po'y isinilang na laging handa at kayang-kaya daw ho niya ang role ng pagiging vice-presidente. Yung iba naman nagsasabi na si Vice President Sara ay magandang itambal din po kay Senador Ronald Bato de la Rosa. May mga ganyan Kung kayo ho ang tatanungin, sino kaya ang magkakatapatan Sabi ni Virgilio Sacdalan, why not? In politics, everything is possible. Yung mga comment nyo pareho doon sa dalawang panig ng posibleng magkalaban. Babasahin ko lamang yung yung maayos ang pagkaka-comment. Ayoko nang merong mga mura, may foul, nababanggitin doon sa dalawa na mga magkakatunggali. Tayo po'y kumbaga nag-speculate lang kung ano ang posibleng mangyari sa 2028 elections. Kaya medyo ayusin po ang inyong comment para amin pong
mabasa. Well, anyway, good morning muna kay Saturnino Lauay Senior. Uy, good morning, sir. Reynaldo Rodriguez, isang magandang umaga and happy Monday po sa inyo. At sa lahat daw, binabati niya, happy Monday, all back to work. Edgar Tarobago Tariman, good morning. Eboy Reglos ng Montalbana, isang magandang umaga rin po. Lando Abaw, Rudy Rabe, isang magandang umaga. O, eto naman, meron akong nabasa dito. Palagay ko po ang magandang magkatandem ay si dating VP Lenny bilang Pangulo sa 2028 elections at ang kanyang magiging katandem, maganda po, si Senador Tulfo. Sino doon sa magkapatid? Yun ang sabi dito, oh. Meron naman nagsabi, bakit hindi po subukan si Senator Bam? Malalaman natin, ha? Rodel Marasigan, isang magandang umaga mula dyan sa Paris, France. Ganon din kay Ma'am Fe Marasigan. Good morning po sa inyong dalawa. At ingat lagi. Nathaniel Passion, naimbag nga bigat, yung kakabsat sa San Mateo Isabela, good morning ho sa inyong lahat. Lloyd Tenatum, isang magandang umaga po. Sa palagay nyo, sino ho ang kinuha kaya ni VP Sara, ha? Kasi may na-recruit na pala siya eh. Meron na siyang gustong maging katandem at nakausap na niya pero ayaw muna niyang banggitin kung sino. Sabi ni Bentong, kayang-kaya ni Senador Robin Hood ang ginagawa ni VP Inday. Dahil ano naman hirap sa wala. Grabe naman yun. O, ito, sabi naman ni June Dionisio, para sa akin, Duterte go ang magandang tandem. Ay hindi, Course Navarro Galindez, hindi po pwedeng BBM Robredo. Hindi po pwede yan kasi Pangulo na natin ng Pangulong BBM ngayon eh. Pwede pa, yung Robredo, BBM, yun. Kanyari ay si VP Sara ang tatakbo bilang Pangulo, si PBBM naman ang magpapangalawang Pangulo. Yun, pwede yun. Pwedeng iboto sa kanalang magsis. Ganun ba yun? Magtrabaho muna sila. It is a direct insult sa ating mga Pilipino at magigiting na working Filipino. Sayang po ang buwi, sabi naman ni The Silent Thinker. Nelson Ferrater, isang magandang umaga po mula sa Pasig. Sabi niya, maganda ho, Sara Bato. Thomas Ocampo, yes, Senator Raffy Tulfo for Vice President, sabi naman dito. Good morning din po. Isang magandang umaga kay Ma'am Becky Tisuka, kay Ivy Gutierrez, good morning. Kay Danny Muyot, isang magandang umaga, ganun din kay Arturo Capito Camilo ng Eastern Samar, Maridel Macaya Furukawa. Ang dami ko nakikita, iba-iba. Nakakuha na po si Inday VP ng VP niya na qualified at ito po ang pamantayan po ay tulad ng track record niya. So talaga Bentong ha. May kasunod ka pa eh. Hindi ko nababasahin. Floriano Pecato, isang maganda umaga. Si PBBM or Duterte, parehas lang din po. Silang reject para sa akin. Parehas po. Sabi naman dito ni Arnold Reyes, si Lenny Robredo, ang ibig sabihin gusto niyang maging katandem. Remember, nagpunta po siya sa Naga, si Inday Sara. If you all remember, oo, natatandaan ko yun nung sila ay nag-usap ni VP Sara. At saka si dating Vice President Lenny Robredo. Last year lang ba yun? Kasi sabi ni VP Sara, yung nakuha niyang, yung napupusuan niyang maging katandem ay nakausap niya last year pa. Ang pagbati pa rin po natin ng isang magandang umaga, happy viewing
Gusto ko lang, kumbaga yung inyo pong mga comments. Kaya ito yung pinag-uusapan natin. Gusto ko ring makuha ang inyong mga pulso. Lalo na, at ito lang mainit na pinag-uusapan sa ngayon. Hansala Bangkola, good morning. Kidon Matilde, Ricky Tabada, mula sa Cagayan, Cherokee. Anthony Abrenica, good morning. Aldi Idorota ng Caloocan, Ramiro Cesa mula sa Las Piñas City. Jose Magallanes Licaros mula sa Masbate. Good morning po sa inyong lahat. Raul Leido, good morning din. Antonio Tabata, sabi niya, best tandem is for VP Inday, Sara Duterte and Senator Bongo. Hindi yan galing sa ibang partido. Baka po si Benji Magalong po ang nirecruit ni Inday Sara, sabi naman ni Joel Andalis. Iba naman yung naiisip ni Joel, ano? Samantala, sa iba pa niyong mga comments at pagbati, dito naman tayo sa sa YouTube. Lani Rehuso, isang magandang umaga sa iyo. Sabi niya, happy Monday po, keep safe. Wala dyan sa Kidapawan. Ganon din kay Nahara Lahari. Sabi naman ni Kors, baka po gumanti si BP Sara kapag siya'y nanalo, lalo na sa ginawa ng kanyang tatay. Nakikinig at nakatutok mula po sa Malabon. Good morning po sa mga taga Malabon. Isang magandang umaga rin po ang pagbati natin kay Floriano Pecato. Si BBM. Yan, nabasa ko yan kanina, ha? Samantala, pagbati pa rin po ng isang magandang umaga. Sabi naman dito, good morning daw kay Kasanggang Ronnie Manibale. Uy, good morning nga pala. Batiin muna natin pala ng congratulations. Abang bagong sakal. Ang bagong kasal. Si Mark Makalalad ng BB. DCBB at ang kanyang bride. Kinasal po kahapon. Congratulations sa inyong dalawa. Iba sa ating mga kaibigan dito ay masayang nasaksihan ang pag-iisang dibdib at sila po'y masayang masaya at kitang-kita daw ang pagka-in love. Sabi nga'y humayo kayo't magpakarami. MM Ginto, Raul Leido, isang magandang umaga. James, Barangay Tokok, San Fabian, Pangasinan, good morning. Samantala, yung mga hindi ko po nababasa, naku, pasensya na po ha, kasi minsan ay umaangat ito kapag merong mga bagong mensahe, umaangat ng mag-isa hindi ko na makuha yung mga unang nag-message sa akin kanina. So, sorry po na humihingi na rin po ako ng paumanihin. Pagbati pa rin po ng isang magandang umaga kay Rogelio Solimen. Kay Banong, good morning. Ganon din kay Zervin de las Reyes. Meron pa ako nakita dito kanina, hindi ko alam ang pangalan hindi ko na makita. Sabi niya, umaga pa lang po. Hindi ko po pinapalampas ang inyong programa. Maraming salamat po sa nag-message. At ganon din syempre sa mga nagpapabati kay Bay Noche Kakasa. Anak ko, happy birthday daw sa iyo, Bay Noche. Sabi sa atin ng mga listener mo mula dyan sa YouTube natin. Dan Conrad Barongan, isang magandang umaga. Tony Tupas, good morning din po. At sa lahat po ng mga nakinig, tumutok sa ating balitang Promdi, sa lahat po ng mga nagbigay ng kanilang saloobin. Kung sino ba yung magandang tandem sa mga susunod na presidential election, sa malayo pa pero pinag-uusapan na. Sa ngayon, ay maraming salamat po sa inyong pagko-comment at pagbibigay po ng inyong mga saloobin at paggalang din ho na hindi po magsabi ng foul word. Noel Sikat, isang magandang umaga. At dyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Promdi.
Hanggang bukas po muli dito sa ating programa. Ito po ang Balitang Prom. Dito po ang inyong lingkod Kisas Habson. Susunod na si Kong Angel Palmones at ang Magandang Umaga, Pilipinas. Oras po natin, eksakto en punto 4:00. Good morning and happy Monday.